So yun, magandang araw mga paps. So may share lang kami sa inyo itong Toyota Vios na sobrang palyado. Ayan o, sobrang nanginginig ng makina at meron siyang check engine. So sa mga ganitong problema ay nag-uumpisa muna talaga tayo sa mga basic na ginagawa natin dahil lahat naman ng bagay ay nag-uumpisa yan sa basic. So para dun sa mga master na ay pwede nyo na itong skip ang video na to. Sinishare lang namin to sa mga baguhan pa lang at gustong matuto ng pagdadiagnose. So yung ginagawa natin mga paps dito ay unang-una ay in-scan muna natin dahil nga meron siyang check engine at lumabas dito sa ating scanning na related sa evaporative emission control system at startability malfunction. So ngayon ay explain natin sa may-ari kung ano yung nangyayari dito sa kanyang sasakyan para malinaw yung ating usapan gagawin dito. So dito tinuturo ko na kung ano yung sanhi ng check engine. Itong kanyang evap solenoid ay putol yung ating wire. So hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa, ay sinabi na kaagad natin yung problema kasi ganun din naman yan, malalaman din naman ng customer yan. Dahil nakita na natin yung cause ng kanyang check engine, ngayon i-diagnose naman natin ang cause ng kanyang engine vibration. So dito ay dinadiagnose naman natin yung kanyang misfiring. So kitang kita naman natin dyan kung di tayo nakapikit ay talagang nanginginig yung makina. So dito mga paps ay hinulbot-hulbot nga namin muna yung kanyang ignition coil at tinisting natin lahat yung apat at nakita natin na sa number 3 ay wala talagang reaction. So kaya yung gagawin natin dito ngayon ay ipagpalit natin yung ignition number 3 sa number 4. Kapag lumipat yung walang response sa number 4, ibig sabihin yan yung ating ignition coil yung problema. So ngayon kinabit nga ng aking kasama dito yung ating ignition coil dahil ititesting natin to. So papanda rin natin ngayon mga paps yung makina at hulbutin muna naman natin yung kanyang ignition coil. Kapag lumipat dun sa number 4, sabi ko kanina ay malamang ignition coil yung problema. So hindi na tayo pupunta dun sa ibang mga parts na kailangan pang i-check. So ganun lang talaga kadali, ganun lang kasimple yung pagdadiagnose ng mga ganitong unit. So mandar na ngayon ay nanginginig pa rin, nakikita natin nanginginig pa rin yung kahimtang. So huhulbutin natin ang number 3. Apoy, ngayon magbago mga paps. Ngayon sa number 4, oy wala man. So ibig sabihin nandun lumipat sa number 4 yung walang response. So ibig sabihin mga paps, yung ignition coil yung may problema dito. So hindi na natin patatagalin, ay advice na natin to sa may-ari dahil kitang kita niya naman na wala talagang response. Mas maganda rin talaga mga paps pag nandyan yung may-ari, no? Advantage talaga mga paps pag nandyan nakatingin yung may-ari sa atin habang ginagawa natin yung kanyang sasakyan kasi siya na mismo ang nakakita ng problema at hindi na tayo mahirapan sa pag-explain. Papalitan na natin ng bago dahil hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa dito dahil alam natin na ignition coil na yung problema dito. Para magkaalaman na to kung talagang mawawala yung ating misfire at panginginig ng makina. So ngayon kinabit na nga ng aking kasama. Dito pinanda na nga natin ang sasakyan at nakita natin na wala na nga yung kanyang panginginig. Ayan, so kitang kita natin na mayroon ngang malaking pagbabago dun sa andar ng makina. So ngayon ay susunod naman natin gagawin ay itong kanyang evaporative emission control solenoid na naputol yung wire para isahan na lang yung gawa natin dito. So ito yung naputol na wire doon sa ating connector. So ayusin lang natin at ay kakabit natin dun pabalik. So wala na tayong nang check engine yan, no? Ayun, so napaandar na natin at na-road test na rin natin. So wala na tayong nakikita ng check engine dito. At okay na rin yung minor ng ating sasakyan. So babalik na lang natin dito yung kanyang cover.
So, yun lang mga paps. So, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. God bless you all.